Versikulo 8. Stay sober and alert. Your opponent, the devil, is prowling like a roaring lion looking for someone to devour. Okay? Isabihin, sa lahat ng pagkakataon, mayroong umaaling sa ating kalaban na hihintay lang na tayo ay lapain. Wow! Grabe. Madalas po, kapag ako nagsasabi sa isang kaibigan o kakilala, meron akong exorcism. Meron akong pupuntahan ko sa tao. Alam niyo, madalas na narinig ko, Father, labas ako dyan. Hindi ako sasama sa iyo kahit kailan. Kasi, bakit hindi? Kasi baka lumipat sa akin. Diba? Parang ko, alam niyo pa rin yun eh. Kasi baka lumipat sa akin. Bakit gusto ko sabihin sa inyo? Para naman magkaroon kayo ng mapaluwag-loob. Huwag mo kayo maglala. Hindi mo yan lilipat sa inyo. Okay? Are you listening? Hindi mo yan lilipat. Bakit? Kasi meron kang sarili. Huwag ka maglala. Meron ka na. Meron ka sa'yo. Wala magawa. Sister, huwag ka maingit sa kanya. Meron ka. Ha? Kailangan, meron kayo. Kaya huwag kayo maingit sa iba. Bali, itimonin siya. Meron ka kayo. Ayan o. The devil is prowling like a roaring lion. So, kailan ka niya pwedeng atakihin at kailan ka pwedeng ma-influensyahan? Kapag ikaw ay nagbukas ng kahit maliit na pinto at yan ang iiwasan natin at yan ang sasabihin ko mamaya para makaiwas kayo. Kasi lagi may nag-aabang lang. Okay? Lagi. Baka kasabi mga pare, mas marami. Sa akin, bilang exorcist, mas marami. They're waiting for my downfall. Kaya magkasabi po kami. Please lang. Okay? So, ano po yung pagkatake? Ito. Meron tinatawag na ordinary at extraordinary. Dalawa lang. Huwag kayong magalala. Ordinary and extraordinary. Ano yung ordinary? Isa lang yan. At yan ay walang iba, kundi ang tinatawag na temptations. That's the ordinary demonic activity. At dito, kaluluwa ang nabibigo. Kasi matindi ang temptation eh. Ha? Matindi yan. Sa totoo lang, hindi mo nakakatakot ang diablo. Nakakaakit. Kaya ito tatandaan niyo ha? Okay, listen. Ang tukso, meron katakingan yan eh. Tatlo. Ano? Maganda, masarap, madali. Sabihin nyo ha? Maganda, masarap, madali. Wala kayo sumigaw ha? Sabihin maganda, hindi masarap, hindi madali, hindi tukso yun. Nag-gets nyo? Lagi papunta yan sa kung anong maganda, kung anong masarap, kung anong madali. Madali pa pumunta dito ngayong gabi? Hindi. Ang sarap kayo matulog na. Paguntahin ko dito, malagay ko. Baka nga natukso na kayo umalis kayo na eh. Kasi mas masarap umuwi. Pero hindi, nanatili kayo. Hindi kayo nagpatukso. Madali. Pero pa rin kung masasabi na tuwing linggo, natutukso akong magsimba. Natutukso akong magsimba. May humingi sa inyo ni Mos. Babalikan mo yung mata. Kami, natutukso akong magbigay. Hindi. Hindi tukso yun. Ayaw na dyan yun. Ang tukso niya, huwag mong pansinin yun. Mas madali yun. Masarap. Diba? Alam mo ikaw, kung ikaw hindi kumakain ng palaya, hindi tukso ang palaya sa'yo. Hindi nga kumakain eh. Diba? Ang palaya hindi yun ang tukso. Dalit ka, nagpapasting ka. Ang ipepresenta sa ng diablo, hindi mga pagkain, hindi mo kinakain. Kung ano yung masarap para sa'yo.
Sa mga kalalakihan dito, huwag niyo sabihin nila kayo na tukso. At kung babalikan ninyo, ang pinakita sa inyo ng diablo, yung nagagandahan ka. Hindi ka magagandahan o hindi ka matutukso sa isang napapangibat ka. Kung gusto kong tuksoin ng diablo, ay hindi siya magpapahilakaw ng babae na 18 years old. Pakapa ko. At sasabihin pa, kasita. Dumay tayo 8, natabihan ko. Tutoksoin ako. Hindi ako tutoksoin sa gano'n. Maghuhumad ako. Hindi maghuhumad ka. Pag-humad ka, sasabihin ko, wow, si Lola nakamulduro eh. Kulubog ang tela. Ano yung point? No? Maganda, masama, madali. Ngayon, palalagin natin ito. Natatandaan niyo yung mga demonyong tinanggit kong pangalan dito? You remember them? Now, here is something for all of you. Okay? Do you know that responsible to the sin of gluttony is Beelzebul? Ano naman yung gluttony? Katakawan sa pagkain. Yung busog na kumuha pa nang uubos ng iba. Pero ito matindi. Mga magulang, makinig kayo. Pagkatapos ng pandemic, nakita niyo nangyari? Pagkatapos ng pandemic, kahit nung pandemic pa, marami kong naging nagumpay ang diablo sapagkat maraming nahulog sa gluttony. Bakit? Hanggang ngayon, ano yung sabihin? Napansin niyo ba? Nakaramihan ng kabataan ngayon, pag ayaw nila ng pagkain na kahain, ilang pindot lang sa smartphone, mayroon na magde-deliver ng pagkain na sila. That is a temptation for gluttony. Kaya mga magulang, isa sa mga panlaban dyan, turuan yung mga anak nyo na kung anong nakahain sa mesa, kainin nila.